Buhay, Ingatan, Drogay, Ayawan o BIDA program ng DILG upang ating pag-uusapan kasama si Undersecretary Odilon Pasaraba mula sa Project Development Management ng Department of Interior and Local Government, DILG. Yusek, magandang tanghali po. Magandang tanghali sa lahat ng mga nakikinig, nanonood ng ating PTV4 Bagong Pilipinas. Yusek, sa ngayon, ilang porsyento na po ang drug-cleared barangay sa buong bansa? At kumusta po ang pagtugon ng mga lokal na pamahalaan dito po sa Buhay, Ingatan, Drogay, Ayawan o BIDA program? Ninya, kami ay nagpapasalamat sa ngalan po ni Secretary Benhar Abalos sa lahat ng mga lokal na pamahalaan, probinsya, syudad, munisipyo, at maging ang ating pinaka-basic na fundamental o political units na barangay na sa kanilang warm na reception, pagtanggap, pagsuporta at patuloy at progresibo na umaaksyon sa ating mga BIDA programs at mga BIDA activities. Ang drug clearing operation natin ay tumataas. Ito mga barangay drug clearing operations natin ay nakalathala tayo ng pagtaas ng porsyento para sa mga barangay drug clearing operations, Ma'am Ninya. And sa mga activities under the BIDA program, nag-allocate ang ating mga lokal ng pamahalaan for mga drug prevention activities together with mga law enforcement support as well as mga rehabilitation activities, particularly itong sustainability ng ating community-based drug rehabilitation program. Gusto rin pasalamatan for the BIDA anniversary ng ating Secretary Benhar Abalos. Of course, ang ating private sector na handang umalalay, tumanggap ng ating mga PWOODs na naka-accomplish, nakakompleto ng mga rehabilitation program and workshop. And at the same time, itong mga livelihood projects na binibigay ng ating mga private sector. Similarly, sa BIDA program natin, we need also to emphasize the support ng ating civil and non-government organizations. Kasama na dyan ang mga simbahan na nagtutuwid at nagbibigay ng magandang kaisipan sa ating mga PWOOD sa amin niya. Yusek Odi, matapos po ang isang taong matapos inulunsad ang BIDA program, ano-ano ang mga hakbang ng DILG upang mas paigtingin pa ang kampanya ng programang ito? Yusek Marge, napakagandang tanong from you sa ating mga kababayan. Ang tanggapan ng Secretary Benhar Abalos ay gustong paigtingin itong revitalized support sa ating mga barangay with the kapulisan. Itong revitalized project to support our barangays together with the police is now a new, not naman new, pero ito ang pagugulungin natin sa ating mga barangays wherein drug affectation is really high. And maraming mga serbisyo na ibibigay or napakaloo under this RPSB para sa ganoon ma-avail ito ng ating mga barangay constituents. Isa na nga dyan yung Kalinisan Project, isa na nga dyan itong birth certificate registration, isa na nga dito yung closer coordination ng RPSB team with our local government units, and ito yung mga dialogo with our anti-drug advocates at mga champions natin. Isa rin sa mga hakbang na mas lalong paigtingin under the BIDA program for the next year run is about the visibility and deployment ng more police officers sa mga areas wherein masasabi natin mataas ang incidence ng drug affectation. Yusek Marge. Para mas maunawaan po ng ating mga kababayan, sa ilalim po ng BIDA program, paano po ba ang proseso sakaling may mga reported cases ng drug users sa isang barangay? At paano po makakatulong ang BIDA program sa ganitong mga kaso? Magsadya lamang ang ating mga kabarangay o mga kababayan sa ating kapulisahan. Our police law enforcers will guide them, will protect them, as well as help them in data gathering, as well as
surveillance, enforcement, and the like. No, ang ating mga barangay officials ay naturuan at tinuturuan din ng ating Philippine National Police together with our drug agencies na kung paano tutulong sa surveillance, sa data gathering, sa pagmamanman, and possible information build-up. Ano niya? Tungkol naman ito sa ating rehabilitation effort, sinasabihan natin, sinusuportahan ng lokal na pamahalaan na kailangang meron tayong enough na support sa ating community-based rehabilitation program. Our personnel complement, facilities, as well as activities, and of course, an effective referral system kung sakaling hindi nakakayanin ng ating mga LGUs at mga PWODs for right referral sa ating mga tertiary rehabilitation centers under the Department of Health. Okay, Yusek Odi, mula po sa inyong pakikipagtulungan sa mga barangay, may datos po ba kayo kung ilang individual na ang natulungan ng BIDA program na makapag-rehabilitate? Ngayon, Yusek Marge, ating kinukumpirma ang datos na yan at sa darating na araw ay mag-update tayo in coordination with our local government units as well as the Department of Health and other agencies na may mandato on rehabilitation. Ano-ano naman po ang mga proyekto at activities ng BIDA program para naman sa role ng isang pamilya sa problema ng droga sa isang komunidad? Mahalaga ang pamilya. Kaya nga, may dialogo tayong ginawa together with our anti-drug champions, ito mga preventive champions natin, kamakailan lamang with the National Capital Region. At nakita natin doon ang kahalagahan ng institusyon tulad ng barangay para mas lalong makipag-coordinate sa ating mga pamilya. May mga scholarship programs ang ating national government agencies together with local government units. Meron tayong mga livelihood projects. And meron tayong mga moral recovery programs para sa mga estudyante, para sa mga out-of-school youth, together with the National Youth Commission ng DILG. So, sana itong mga measures na to, mga hakbang ng ating DILG kasamang mga national government agencies at of course, ang napaka-importante nito, ang mga lokal na pamahalaan ay magiging kapakipakinabang naman to sa ating mga PWOD, sa ating mga high-risk na population or high-risk na sector na sana matulungan para hindi na sila gagawa ng irregularidad or hindi na sila magiging drug victims. Yusek Odi, sa pakikipagtulungan naman ninyo sa PDEA at PNP, paano naman po natin sinugpo ang mga nagtutulak ng droga sa mga komunidad? At ano pa po ang inyong mga hakbang upang ipagpatuloy ito? Coordination is very important, Yusek Marge. Data sharing is also one of the key elements why coordination must be effective. And sa ating pakikipanayam, we have dangerous drug boards na gumagawa ng polisiya at ang pakipag-usap with the Department of Justice at Philippine National Police, PDEA, NBI, and the like ay datos ang nagsasabi, our newsbeat ang nagsasabi na maganda ang koordinasyon sa baba para mahuli, para ma-prevent, para magkaroon ng case build-up sa mga violators nitong ating RA 9165 o ang pagtutulak ng droga. Sir, may tanong po dito mula kay Tuesday New ng DZWB. Ilan daw po ang itinaas ng drug clearing operations sa mga barangay? Can you give us some figures, sir? Ninya, pwede bang assignment ng DILG yan? Assignment ko yan. Ibato ko na lang kay Ma'am Susie at saka sa'yo. Yusek, pasensya na po. Hindi ko masyadong hindi ko masyado pong narinig yung sagot niyo po. Pwede pong pakiulat. Ang ibig kong sabihin is we can provide with
specific data yung pagtaas itong drug clearing operations natin in coordination with the Philippine National Police. So you will provide na lang po The the data, data, yes. the Yes. figures, and you will Yes. just give it to Tuesday na lang po, or whoever would want to ask for that. Okay, so ayan po. Tuesday, narinig mo si Yusek. Mensahe niyo lang po sa ating mga kababayan. Maraming salamat na naman sa oportunidad para mapakinggan ang DILG sa inyong PTV4 session at kami ay nagpapasalamat sa lahat ng mga lokal na pamahalaan, lalong-lalo na ang ating mga barangays, particularly also our law enforcement na sobrang ginagampanan ng matino at mahusay ang mandato na ito, ensuring safer of Philippines for the Filipinos. Good luck po sa proyekto na yan. Maraming salamat sa inyong oras, Undersecretary Odilon Pasaraba, mula sa Project Development Management ng DILG.